Ma! Ay paano ka ga? Ako yung nagpa-laboratory, kataas na rin aking HbA1c. Yung parne. Ako yung nainom naman gamot. Ako yung magpasting. Tingin mo. Sa taka mo ngayon? Naga? Uy, thank you for staying. Follow ka muna sa page natin tapos i-share mo to kung may makukuha kang value ha. Anyway, bago natin masagot yung tungkol sa fasting at sa diabetes, mag-lay down muna po tayo ng facts tungkol sa mga broad topics na yan. Fasting at diabetes. Sige, kapag sinabi po nating fasting, basics lamang muna po, mayroong oras na hindi ka kakain, yan yung tinatawag na fasting period, at meron din kayong oras na kakain. Yan naman yung tinatawag na feasting or feeding window. Sa diabetes naman po, meron tayong type 1, meron tayong type 2, meron din tayong gestational diabetes, kaya isama na rin natin yan. May mga pagkakataon po na ang mga gamot ng mga taong ito ay nakatime. Ibig sabihin may oras o di naman kaya ay nakadepende kung kailan sila kakain. Halimbawa, sa background ng pagbibigay ng insulin kinakailangan, tama rin po ang timing ng pagkain. Kasi kung hindi, pagka hindi kayo kumain, po pwede kayong magtusok ng insulin sa sarili ninyo o pwedeng bumagsak ang inyong blood sugar. Delikado po yan. Po pwede kayong mawala ng malay. May separate discussion naman ako sa hypoglycemia dito sa page ko. Pakihanap na rin po. Marami yan, pili ka na lang. So ano, pwede ba? Sabihin mo na. Dami mo satsat eh. Ito na nga. Pwede naman mag-fasting ang mga diabetiko provided na sasabihin nyo yan sa inyong mga doktor para may adjust ang inyong mga medications. Pero word of caution lamang po sa mga tao nag-i-insulin dahil po pwedeng nag-fluctuate ang inyong blood sugar, po pwedeng magkaroon ng problema kung hindi kayo medically and nutritionally guided kapag ginawa ninyo ang fasting. Kaya again, dapat may gabay kayo ng isang medical professional kung gagawin nyo yan o hindi. Okay, granted na kayo ay guided na ng inyong mga doktor, ano ang mga dapat na hakbang na gagawin ninyo kapag kayo ay magpa-fasting. Una, kailangan nating i-compute kung gaano karaming calories ang pwede ninyong kainin throughout the day. Ito ay hahatiin natin sa 3 meals and 2 snacks pa rin para panayon ang pagkaka-distribute ng inyong calories from carbs, from protein, from fat, para hindi nagpa-fluctuate ang inyong blood sugar levels. Yung 3 meals and 2 snacks ang isang safe na gagawin natin o pwede pong i-distribute natin within 12 hours. Ibig sabihin, 12 oras ng fasting at 12 oras ng feeding window. Ayon din po sa mga pag-aaral, best to have breakfast dahil ang pagsiskip ng breakfast ay nakitaan ng pattern na nagkakaroon ng spikes sa blood sugar around lunchtime. Ang dinner ay dapat before 6 p.m. So kumbaga, fasting ka na pagdating pa lang ng 6 p.m. Sa pagkain, best to have a caloric restriction. Ang carbohydrate source dapat complex carbohydrates tulad ng whole grains, oats, pigmented rice, wheat, sweet potato. Meron din pong order ang pagkain. Ibig sabihin yung tamang pagkakasunod-sunod ng kakainin ninyo. Unahin ninyo ang gulay, and then ang inyong lean meat, fish, legumes tulad ng mga lentils, and then saka po ninyo kainin ang inyong complex carbohydrates. Lahat ng yan, mas magandang sukat para sa better glucose control at sa weight loss na rin. Actually, pwede rin ang fasting mimicking diet kung saan pipili tayo ng 2 araw, o pwedeng weekends kung saan caloric restriction ang gagawin around 500 to 600 calories lamang, and then sa other days, pwede yung usual meals ninyo. So yun, again, to answer the question, pwede naman basta alam ninyo ang risks at basta't medically supervised. Pwede po yan at gawin ninyo ang tips natin above so you can have a better chance of controlling your diabetes. Galing po yan sa mga diabetes educators, trainers natin. Kaya evidence-based at hindi basta-basta haka-haka lamang. Dumaan sa mga pag-aaral at ayun, hanggang dito na lang for now. I-digest nyo muna dahil sabi nga natin, ang gusto ko lamang po ay maging healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat.